Isang dekada nang nagtatanim ng strawberry sa La Trinidad Benguet ng 39 anyos na si Nanay Concepcion. Sanay na sa sikat ng araw, sanay na sa ulan, at sanay na sa hirap ng buhay. Bawat tanim may katumbas na puhunan, bawat ani may kasamang pag-asa. Pero tila nauubusan na daw ito ng pag-asa sa tumal ng kanyang benta. Awanti unay or no. Kurang pa nga pang kwa. Agsubli nga pang gasto. Nai-roll antay may dudulin. Bukod kasi sa pagod sa bukid, pasakit din sa mga magsasaka ang murang bentahan ng gulay habang patuloy naman ang pagtaas ng presyo ng pataba, binhi, pestisidyo at iba pang farm inputs. Isa mamalos triple. Triple lahat yung mga pinapasok. Oo. Iba pa yung sa insecticide. Mm. Aminado naman dito ang Department of Agriculture na malaking problema sa sektor ang mataas na farm inputs. Kaya naman inirerekomenda ng ahensya ang paggamit ng mga alternatibong pataba tulad ng organic fertilizer, compost at iba pa sa pagmahal ng abono sa merkado. Kasi urea masyadong mahal eh. So hindi naman yung complete replacement ng urea. Pero pwede mong bawasan ang urea mo na inorganic ng hanggat 50%. Tapos itong gagamitin mo. Kung sinuma ko lahat yun, kasi siyempre, kung gusto mo maging conservative, wag naman gawin 50. 30% less urea, tapos yung igamitin mo yung bio-N or agri-N na sinasabi 30% na katumbas, ang suma total mo, halos pareho lang yung gastos mo dati. Dahil sa baba ng presyo, napipilitan ng ilang magsasaka na bawasan ang pagbibiyahe ng kanilang gulay papunta sa Quezon City upang makatipid sa gastos sa transportasyon. Ngayong Holy Week, tapos nataong ngayong napakamahal na ng dinifor po namin yung biyahe namin ngayon kasi alam namin na medyo yung sales po sa Manila is naglaylo. Medyo mababa yung sales kaya habang pinag-iisipan po namin, pero sa next week na po tuloy na po yung next na deliver. Sa taas ng presyo ng krudo, ramdam na rin ang pagmahal ng trucking. Halos wala na rin daw natitira sa kanilang kita matapos ibawas ang lahat ng gastusin. Sa Divisoria po, ang budget ko sa diesel dati nung wala pang gera is 15,000 pesos. Sa ngayon, 35,000 na po, umaangal pa ang driver. Nabibitin daw yung diesel nila. Isa pa yan sa nagpapahirap sa atin dahil siyempre lahat ng additional na expenses pa dyan, idadagdag namin uli sa presyo ng gulay. Sa pagsakop na? Opo, sa pupuntahan namin. Ang lahat ng ito ipinarating ng mga magsasaka sa pagbisita ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Dito tiniyak ng ahensya na tutulungan nila ang mga magsasaka, lalo na sa aspeto ng logistics at farm inputs. Isa na raw dito ang pagpapahiram ng kanilang mga truck para sa paghatid ng mga gulay sa Metro Manila sa loob ng 3 buwan. Dapat mag-advance tayo eh. Hindi yung lahat kayo, kanya-kanyang tanim, tapos mabubulaganan lang tayo lahat. Uy, diba ganito karami. So, ibig sabihin din, no, kailangan mag-usap-usap talaga lahat ng farmers eh. Diba? So, doon tayo papunta ho. At luckily, may command center na tayo sa Manila na kailangan natin ilagay lahat ng data na to. Pero ngayon, kailangan talaga itulong ng municipal agriculture for this. Yung presyo ng fuel, hindi babalik sa 50 yan. In the next 3 years, tingin namin. Kasi yung mga refinery na nasira, saka mga facility, will take 3 years to rebuild. Pero ang ilang magsasaka, mayroon pang nais makitang aksyon mula sa pamahalaan. Long term, maganda man yung long term, pero as of the moment, yung short term sana na pwedeng i-implement bukas na. Pagkatapos nito, nakipagkita pa ang kalihim sa iba pang asosasyon ng mga magsasaka sa Benguet. Pag-aaralan naman daw ng ahensya ang mga ipinarating na hinaing ng mga magsasaka para sa mga susunod na aksyon nila para matugunan ang problemang ito. Vanessa Bugtong, RNG News.